At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Wanted sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ayan, isang lalaki na makisig. Kanina pa nagkatayo sa tabi ng pusti ng solar light na yan, ah. Oo nga, Kap. At palagay ko, yan na yung gumagalang magnanakaw. Wala nang iba. Kung ganoon, tignan ninyo kung saan pupunta ang lalaking yan. Baka may kontak siya dito sa atin. Opo, Kap. Hintayin natin kung saan pupunta ang lalaking yan. O, ayan, no? Oh. Parang may minaman man, no? Kanina pa nakatayo dyan, eh. Ay, sino kayang lalaking yan? Kailangan mauli natin kaagad para tumigil na ang nakawan dito sa atin. Binabatikos na naman ako sa social media, eh. Aba, Kap, oh. Ayan, no? Ayan, no? Lumalakad na yung lalaki. Lumalakad nga. Titignan natin kung saan siya pupunta. Nako! Ah. Nawala na siya! Ah. Dito naman sa kabilang CCTV. Nakadakuhanan. Subukan natin dito. Nasaan na yung lalaki? Nawala na. Asa matsulas, eh? Kap! Tingnan mo, oh! Nasa harapan siya ng tindahan nila, Darwina. At, nako, nakita mo ba yung Kap? Si Melinda, oh! Pinapasok na yung lalaki. Oo nga. Tama. Si Melinda nga yung sumalubong sa kanya. Nga. At pumasok sila sa loob. Sa makatwid, Kap, wala nang ibang pinagtataguan. Ang mga magnanakaw, kundi kila Darwina. Yung kaya yung dating boyfriend ni Melinda na nagngangalang Crispin. Hindi ko alam, Kap. Mabuti pa, kausapin natin si Melinda at Darwina. Tanungin natin sila kung sino ang lalaking yon na nakita natin sa CCTV. Sige, Kagawad Gusteng. Tawagan mo ang mga ibang kagawad para marami tayong magtanong sa kanila. At hindi na sila makapagsisinungaling pa. Ginoo, ito, kumain ka muna. Alam kong gutom ka na. Maraming salamat sa iyo, miss. Alam mo, magkabusis kayo ng asawa ng tresurera namin na si Adonis. Siya nga pala, ako si Melinda. Sales lady ako sa tindahan nila Darwina. Ikaw, anong pangalan mo? At ano ang sadya mo sa amin? Ako si Apolinario Pongoy. Ako ang anak na una ng Diyos. Ha? Isa kang preacher? Pastor ka? Parang gano'n lang, ha? Pero kung tawagin kami ay God Trusty. Ganun ba? May kilala ka ba rito sa amin? Wala akong kakilala dito, pero gusto kong magtayo ng isang dome sa lugar na ito para maligtas ang lahat sa kasalanan ng sanlibutan. Ha? Isa pala siyang preacher. Naghahanap ako ng maupahang apartment para may matitiran ako habang naghahanap ng lugar na maaaring pagtayuan ng dome. Kwan, huwag ka nang maghanap pa, Apolinario. Dito ka na lang sa bahay at bibigyan kita ng malaking discount. Dadalawa lang kami ngayon ng tatay ko, eh. Ganun ba? Sige. Maraming salamat sa iyo, Melinda. At huwag ka mag-alala. Isasama kita sa palasyo ko sa langit. Sa panalangin ko na sana pagpalain kayo ng mga anak mo at asawa mo. Ha? Ay, naku! Wala pa akong asawa. Dalaga pa po ako. Ha? Ganun ba? Ay, tamang-tama. Binata pa rin po ako. Apolinario?
Oh, Kagawad Gusting, di ba pupunta niyo ngayon yung lalaking bisita ni Melinda? Oo, Pining. Itong si Kapitan kasi, kung minsan padalos-dalos, gusto niya, pupuntahan namin kaagad at palabasin yung lalaki. Nako, delikado. Ha? Bakit mo naman nasabing delikado? Kakausapin lang naman siya at kilalanin kung sino siya at bakit siya nandito. Pining, kailangan maniguro tayo. Pinaghihinala ang masamang tao yon dahil walang nakakakilala sa kanya. Kundi sila Melinda lang. Paano kung wanted pala siya? Tapos biglang mang-hostage, di ba? Ano ngayon ang plano ninyo? Pinatawag ko sa pulis si Veronica. Ang hihintayin namin silang dumating bago namin salakayin ang lalaking yon. Ano? Baka naman overkill na yung gagawin ninyo, Kagawad. Parang sigurado kayo na masamang tao yun. Mabuti na yung sigurado, Pining. Dahil kung totoong masamang tao yon, nako, mapapatay siya ng pulis. Aray ko, pare Adong. Hindi ko na kaya ang sakit. Aray. Nagka-impax na tayo. May tulo pa. Aray ko rin pa. Ako rin, pare. Nako, may sakit pala ang mga babaeng yun. Aray ko, aray. Visit ka, pare. Lagyan mo ang man. Bakit kaya wala pa yung doktor? Kanina pa tayo nandito Hindi pa lumalabas. Oo nga Kailangan lumabas na siya para marisitahan na tayo. Aray ko! At iramdam ko parang napuputol na ang aking aray. Puramtan. Aray. Pati ka la. Okay. Ako rin, pare. Aray ka. Sana. Kung po wala may doktor. Halos magdadalawang oras na tayong naghihintay dito. Ang kapune. Kailangan katukin na natin siya para lumabas na. Sige. Aray. Tukan ko yung pirto magano, ha? Sige, katukin mo. Matagal, ang tagal-tagal niya. Doktor! Doktor! Paway ka! Lumabas ka! Chikapin mo na kami! Chikapin mo kami! Hirap kami, doktor! Boleh pumaway. Papasinti kami ni Dr. Pepe. Nasaan na siya? Bakit hindi pa siya lumalabas? Aray. Hindi niyo ba alam na matagal nang patay si Dr. Pepe? Tagal lang patay si Dr. Pepe. Bakit mo kami pinapasok? Alam ko na pasyente pala kayo. Ang akala ko kamag-anak nila kayo kaya pinapasok ko kayo Visit na yan, Patay! katulong ang Bisaya. Mag-aapat na oras na kaming naghintay! Patay na pala ang hinihintay namin! Mapapatay ka namin! Mapapatay ka namin! Pare, namanado ka la. Mabuti pa, pare, umalis na tayo. Aray ka. Magkaroon tayo ng ibang doktor. Siguraduhin nating buhay na doktor yung mahahanap natin at hindi patay. Sandali lang, may mga butlig kayo. May bulutong kayo. Lumayas na kayo. Layas! May sakit na impact! Ay, lumabas kayo! Tulungan niyo akong palayasin sila! Kapit ba? Ay! Nako, hayan Veronica, nakakahiya ang nangyari. Hindi pala masamang tao yung nandun kina Melinda. Isa palang preacher. Oo nga Ito kasing si Kagawad Gusting. Sinabi na ni Kap sa kanya na kausapin lang para makilala. Pero ipinilit niyang tatawag ko ng pulis. Kaya yun, nagulat tuloy yung tao. Ano nga ba ang pangalan ng lalaking yon? Si Apolinario Pomoy raw.
plano pala niyang magtayo ng dome dito sa ating bayan. At dito pa sa barangay natin ang napili. Dahil mababait daw ang mga tao dito. Ha? Ganun ba? Sana hindi siya dismayahin na naman nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Sana, kundi madidismaya kaagad ang preacher na yon. Maganda kung magtatayo siya ng dome dito para maturuan ng salita ng Diyos ang mga bata. Marami na kasing pasaway na bata ngayon eh. Tama yung sinabi mo, Veronica. Dahil ang mga bata dito sa atin ay hindi na nakakarinig ng salita ng Diyos. Puro cellphone ang hawak. Nag-AIML sila. Oo, kaya dapat makapagpatayo na sila ng dome para maagapan ng mga bata sa pagkakariwara nila. Kung ano-ano na kasi ang naisipan ng mga bata dito sa atin eh. Sa halip na kabutihan, kasamaan ang napag-aaralan nila dahil hindi na nila pinakikinggan ang pangaral ng kanilang mga magulang. Paano pa nila mapapakinggan ang mga magulang nila? Tutok na tutok sila sa kanilang cellphone. Halos hindi na nga sila nagtatrabaho sa kanilang bahay eh. Kain, tulog, laro lang sila. Naku, kung ako'y magkakaanak, hindi ko papayagan na ganyan ang mangyayari sa anak ko. Tuturuan ko sila ng magandang asal. Hindi katulad ng mga bata dito sa atin na nakalimutan na nila ang po at opo. Bayaw, ang daming taong nakikinig kay Marcelito Popoy. Apolinario Pumoy, bayaw, hindi Marcelito Pumoy. Singir yaw. Ganun ba? Naku, ang daming nakikinig. At napakaganda ng mga paliwanag niya tungkol sa paniniwala natin sa Diyos. Oo nga bayaw eh. Pati ako naantig ang aking puso sa mga sinabi niya tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Tama yung sinabi niya. Sapul na sapul nga ako, bayaw. Ako rin, bayaw. Sapul na sapul sa mga pinagsasabi niya. Pero hindi ako nagagalit sa kanya. Kundi nagpapasalamat pa nga ako dahil naliliwanagan ang aking isipan. Pareho lang pala tayo, bayaw. Teka. Nakaw. Bakit bayaw? Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng bulto. Si Belinda. Pinupunasan ng pawis ni Apolinario. Parang nagkakaigihan na sila. Hindi ako makakapayag na magkaigihan sila. Hindi. Bayaw, anong nangyayari sa'yo? Bayaw, makakapatay na ako ng tao, bayaw. Makakapatay na ako. Bayaw! Bakit kaya biglang nagkaganon si Bayaw? Ang ganda-ganda ng kwentuhan namin tungkol kay Apolinario Mabini. Kay Apolinario Popoy. Biglang nakatikom ang mga kamao at sinabing gustong pumatay ng tao. Ay, kuya, mabuti naman at maaga kang umuwi ngayon. Hindi na tuloy ang sangguniang bayan session ngayon. Dahil sa MPAX na yan, may mga kasama kaming asymptomatic. Hindi pa tapos, kaya baka sa susunod na linggo na kami magsesesyon. Ganun ba, kuya? Ay, tamang-tama. Maghahanda na ako ng mga paborito mong ulam. Pero, mamasahiin muna kita, kuya. Naku, huwag na punyang. Ang bantot-bantot mo tapos na ako ng minasahe ni Karen. At huwag ka na rin magluto dahil kakain kami sa labas mamaya. Kuya! Ano bang ginagawa mo? Medyo lumayo-layo ka nga sa akin. Ang bantot-bantot mo
Nahihilo ako. Hindi ka na yata naghuhugas o nagpapalit ng underwear mo eh. Pway! Ay, kuya. Yan, umarte ka na naman. Akala mo ba makukuha mo ako sa mga ganyan? Hindi po yan. Marami ka nang nagawang kasalanan sa akin. Sobra ka na, kuya. Sobra ka na. Ayun, umalis na. Bantod-bantod. Tapos, iiyak-iyak. Akala niya yata bagay niyang umiyak. Eh naku, parang lata ng sardinas na napakan ng kalabo ang mukha eh. At kayong mga mapang-api sa sariling kapatid, pakinggan nyo ito. Ayon sa Mateo 5, versikulo 22, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sinumang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Ha? Eh nako, nagkasala na naman ako. Ang Panginoon, patawarin mo ako. Hindi nyo ba alam na ang bahay ko doon ay ilang ulit ko nang napuntahan? Ang doorknob ko doon ay diamond. Pare Adong, nasaksihan mo ba ang nasaksihan ko? Oo, pare. Nasaksihan ko rin. Nakagagamot pala ang lalaking yon. Ano kaya kung subukan nating lumapit sa kanya? Ay, sige pare. Baka sakaling mapagaling din tayo. Pero ang sabi niya pare, ang mabisang magpapagaling daw sa sakit ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Walang problema, pare. Di mananampalataya din tayo. Aray ko! Aray, susubukan din nating lahat, pare, para gumaling itong sakit natin. May impact na nga tayo. May tulo pa. Ang sakit. Paano kung tatanungin niya tayo kung ano ang sakit natin? Alangan na sasabihin nating sakit ito. Na nakuha natin sa babaeng pokpok. Di bali na, pare. Sabihin na natin ang totoo. Kaysa magtiis tayo ng apdi at kirot. Halika na, pare. Punta na natin sa bahay nila Melinda. Teka, pare. Nag-iisip pa ako ng kung anong magandang idadahilan natin para hindi naman tayo kahiyahiya. Pare, hirap na ako. Gustong-gusto ko nang gumaling. Kaya pupunta na ako sa kanya. Pare Adong! Sandali lang! Hintayin mo ako, pare! Pare! Salamat sa iyo, Melinda. Dahil tinulungan mo ako. Walang anuman, Apolinario. Matanong nga kita, Melinda. Bakit wala ka pang asawa? Ang ganda-ganda mo pa naman. Ha? Mahabang kwento Kung hilingin ko sa iyo, ikwento mo sa akin ang dahilan kung bakit hindi ka pa nagkakasawa. Bakit, Melinda? Kuwan kasi, masalimuot ang aking nakaraan, Apolinario. Kahit gaano mong kasalimuot, huwag kang mag-alala. Nandito ako para damayan ka. Ang mga titig niya,
Parang titig ni Adonis. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Melinda, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na love at first sight ako sa iyo? Ha? Apolinario, ang kamay ko. Melinda, mahal kita. Mahal na mahal kita. Apolinario? Apolinario? Melinda. Ano kaya ang magiging papel ni Apolinario kay Melinda? Mga gilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Wanted sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!